3 taon, 1,095 araw. Bumalik si Mia sa Pilipinas para sa kanyang kauna-unahang photo exhibit. Hindi na siya yung babaeng umiyak sa madaling araw habang naghihintay ng chat. Ngayon, siya na ang babaeng hinahangaan dahil sa kanyang sining. Habang naglalakad siya sa terminal, dala ang kanyang camera bag, hindi niya inasahan ng tadhana ay may huling biro sa kanya. Home at last. Grab na lang siguro ako papuntang hotel. 1 iced Americano please, less sugar. Make it 2, yung akin extra shot ng espresso. Vince? Mia, is that you? Kailan ka pa nakabalik? Kaninang umaga lang. May exhibit ako sa Makati next week. Ikaw, kamusta ka na? Ito pa rin. Medyo tabod lang. You look amazing, Mia. Ibang-iba ka na. Kamusta kayo ni Megan? Wala na kami, Mia. Halos 1 taon lang ang tinagal namin pagkatapos ng nangyari sa atin. Narealize ko kasi nakuha ko na nga yung malapit pero nawala naman sa akin yung totoo. Pinilit kong hanapin sa kanya yung saya na ikaw lang nagpakapagbigay pero hindi ko nahanap. I'm sorry to hear that. Pero Vince, hindi naman si Megan ang problema noon kundi yung kawalan mo ng paninindigan sa ating dalawa. Alam ko, araw-araw kong pinagsisihan yun. Lalo na, noong nakita ko yung mga pictures mo sa abroad. Gusto kitang batiin, gusto kitang i-message. Pero alam ko wala na akong program sa buhay mo. Tama ka. Wala na nga. Pero salamat pa rin, Vince, kasi kung hindi mo ako pinagpalit sa malapit, hindi ko matutulong lumayo para mahanap ang sarili ko. Hindi ko mararating yung kinakaroon ko ngayon kung nanatili ako nakakulong sa paghihintay sa'yo. Hey, yeah, I'm just getting coffee. I'll be at hotel in 20 minutes. See you later, love. I have to go. Someone's waiting for me. Siya na ba? Yung bago? She's not just someone new. She's the person who stayed kahit nung magkalayo kami. She proved to me na ang distansya, dahilan lang yan ng mga taong hindi marunong magmahal ng tapat. Ngayon si Mia, sinakbit ang kanyang camera bag at naglakad palabas ng cafe nang hindi na muling lumingon. Si Vince naman naiwan doon, bit-bit ang kanyang kape na kasimpait ng kanyang pagsisisi. Sa wakas, ang dalawang taong paghihintay ay natapos rin. Hindi sa isang yakap, sa isang paglalakad balayo na puno ng kapa na tagan. Salamat sa sakit, Vince, dahil nahanap ko ang sarili ko at ang taong hindi ako ipagpapalit. Gaano man kalayo ang agwat namin. Ang kwento ni Mia at Vince ay tapos na. Pero, ang kwento ng inyong sariling pagbangon nagsisimula pa lang. Maraming salamat sa pakikinig.